So, yun lang. Samahan nyo ako na mag-empake ng mga gamit. So, ang balak ko is meron tayong hand carry. Ito yung cabin luggage. Tapos meron tayo isang malaki. So, dito tayo tatambay ngayon kahit maharlika ang presyo ng pagkain. Laban lang kasi kailangan natin magtrabaho while waiting for our flight. So, hello mga mi, nandito na tayo ngayon sa Jeddah and nasa train tayo papunta na ng arrival. At syempre, nakalimutan na naman nating i-press on ang ating microphone na Bluetooth. So, once again, hello mga mi, this is Africa from the Philippines. And ngayon, i-vlog na natin ang matagal ko ng sinisekreto na pagdadaanan natin for the next few days. Tayo po ay babiyahe and pupunta po tayo ng Malaysia. So yes, you heard it right, magbabiyahe po tayo and kasi wala talaga sa plans ko na mag-travel anytime this year but just to accompany him and nakahanap siya ng mga murang tickets and ang galing niya talaga maghanap. So ngayon, mag-e-empake na tayo ng mga gamit natin. So bali ang mangyayari is pupunta muna ako ng Saudi kasi nakabili siya ng ticket from Saudi and then mas mura kasi yung ticket doon. And then from Saudi, magbabiyahe kami papuntang Malaysia and meron tayong layover. So surprise na lang kung saan yung layover natin. Malalaman nyo lang siya eventually all throughout the vlog. So, yun lang. Samahan nyo ako na mag-empake ng mga gamit. So, ang balak ko is meron tayong hand carry. Ito yung cabin luggage. Tapos meron tayo isang malaki. Which is ito. Super laki niya. Just for size comparison. Ito yung pang loob ng eroplano. And ito yung iti-check-in natin. Tapos, meron din tayong isang bag. Saan yun? Yun, yung laptop bag. Dadalhin din natin siya. Doon natin lalagay yung mga laptops natin. Kasi, mag-work pa rin tayo habang nasa biyahe. And ang start talaga ng leave ko is next week pa. So, meron tayong work from abroad setup. So, ngayon, i-empake lang natin yung mga gamit natin. So, start na tayo dito sa malaki. Actually, may nakalagay na dito. Kasi sinimulan ko ng paglalagay ng mga gusto kong daling gamit. And yung ticket kasi natin is allowed lang na 20 kg. So, kailangan yung ma-empake nating mga gamit ay within the 20 kg capacity lang. So, may mga damit na tayo dito na nailagay na ipanga-outfit natin. So, aayusin lang natin siya. Ayan, andito na pala yung polka dots outfit natin. So, aayusin lang natin siya. Lagay na rin natin yung mga biniling pabango ni Jowa para safe na sila dyan. Naka-empake na. Hindi na natin po problemahin. So, ito kasi, mga nabili na niya to dito sa Dubai, hindi niya mabitbit. Kasi nga, usually, pag nagbabiyahe siya from Dubai, dumidiretso na siya sa work area niya sa Saudi. So, hindi niya madala yan. Tapos, ang toiletries, doon na lang din kami bibili. Para mas mura. Kaysa yung magbitbit pa kami galing from here. Or hindi ko alam kung anong balak niyang gawin. So, malalaman na lang natin yan. Pagdating natin ng Jeddah, kung anong plano niya sa mga
toiletries namin. So yan, nagdala rin ako ng shorts pang gym. Wow! Kasi baka mag-gym kami. So, buti ng handa. May pagka Boy Scout kasi ako, ayoko nang nag-aalala pa ako anong bibit-bitin. O yan, nakikisabay na rin si Ellie dyan. Umalis po tayo dyan, bata. Di ba nakikisaw-saw pa yung bagets? Yung mga underwear natin. Alis dyan, alis, alis, alis. Ayan, so, sorry. So, ayan, okay na yung isang side natin. Yan yung itsura niya. And, siguro hindi naman siya papasok ng 8 kg, di ba? Kasi yung kabilang side, yung mga ibang gamit na. Hindi ko mapakita ng bongga kasi meron na underwear na nakalabas. Wait lang. So, yan ang gamit natin. Let's see what will happen next. Mga sapatos. Kaya sabi ko ang luwag pa. Kasi may mga bibit-bitin tayong sapatos na gagamitin natin doon. The next morning. So, hello mga mi. Andito na tayo sa airport ngayon. Ang happy-happy ko kasi may mga hurdles tayo na nalagpasan today. And super nice nung agent na nandun sa check-in kasi overweight yung both hand carry natin saka yung mismo luggage natin papunta ng Saudi. 20 kg lang yung allowed ko for check-in tapos maximum of 10 kg lang sa hand carry. Na 13 kg ako dun sa hand carry ko tapos nasa 21 naman yung check-in luggage ko. Sobrang bait nung nag-assess sa akin. Kaya ang happy-happy ko. Tapos yung second hurdle natin is kung makakalagpas tayo ng immigration, which is going to be another story na ilang araw ako nasa stress kung makakalagpas ba ako dun sa immigration. But now, I'm already here at the airport. Inaantay ko na lang yung boarding time namin, which is 1:40. Ang oras ngayon is 10:15 pa lang. Tapos napurnada na naman yung plano natin kasi dapat magla-lounge tayo. Ngayon, yung card pala natin is hindi naman allowed to access yung lounge dito sa Terminal 2. So, ang lola nyo hanap ng masasaksakan. Pero ngayon, nakahanap tayo ng masasaksakan natin. Ito siya. So, yan. Diyan tayo nakasaksak ngayon. Yan, kung malapit dun sa paano lalaki. Tapos, ito kasi yung parang charging station nila para sa mga cellphone. So, back to me. So, yun na nga. Nagtatrabaho na tayo ngayon dito sa airport while waiting for the opening of the gate. Siguro baka mamaya kumuha na lang tayo ng water. Buti na lang nag-heavy breakfast tayo kanina. So, medyo busog-busog pa tayo. Flight natin nasa 2:00 pa. So, good luck sa atin. Pero kakayanin naman natin. May mga mabibilhan naman tayo ng pagkain dito. So, yun lang ang update. So, panoorin nyo na lang ako mag-work dito sa airport. A few moments later. So, mga mi, lumipat tayo ng pwesto ngayon. So, dito sa Jones the Grocer, meron silang saksakan. So, nagcha-charge tayo ngayon ng ating laptop. At syempre, magkatabi tayo. So, i-adjust natin. So, dito tayo tatambay ngayon. Kahit maharlika ang presyo ng pagkain, laban lang kasi kailangan natin magtrabaho while waiting for our flight. And then, actually maganda yung lighting nila dito. And maganda rin yung peso kasi nasa gilid ako. So, wala masyadong ma-involve na tao.
At pasensya na kayo, talagang pawisin ang lola ninyo pag mga ganitong panahon talaga. Pero yun, nag-aantay lang talaga tayo ng flight natin kasi meron ng boarding gate. So kaya pumesto na tayo na malapit dun sa boarding gate natin. So yun ang ginagawa natin ngayon. But for the meantime, panoorin nyo lang ako mag-work dito. Wala naman masyadong ganap na nangyayari. And yun lang for now. And then na-adset ng katabi ko, so baka lumipat ako sa pwesto niya para mas makakilos tayo na maayos kasi mas maluwag din sa side niya. Medyo ipit na ipit tayo dito. Pero parang mas maganda na dito sa gilid. Ay, umalis na siya. Ay, hindi. Iniwan pa rin niya yung bag niya. So, nandito lang tayo ngayon. Nag-aantay. Tapos may bagets na tingin sa akin dito kasi nagka-camera ako. Tapos kanina pala, nakahanap tayo ng pwesto, hindi na saan tayo gagastos. Ang problema, sa pinwestohan natin, bawal pala mag-charge doon. So sinita pa ako nung parang electrician. Sabi niya, ba't daw ako nag-charge? Sabi ko, hindi ko alam na hindi pwede mag-charge. So, sabi niya, may cover yan ha. Sabi ko, ay hindi ko alam kasi pagdating ko dito, bukas na yan. Tapos nakita niya yung cover sa ilalim ng baka may naunang gumamit doon sa plug na yon, tapos iniwan lang. Adi syempre, kailangan ko ng charger, kailangan ko magtrabaho. So, sinaksak ko doon, tapos nakita sa ko, adi, okay, alis. Tapos buti na lang at least papano, siguro mga 25 or 30% or even 40% ng battery ng laptop ko na charge. So, nakapag-work pa rin tayo like at least mga isang oras doon. So, yun lang. Tapos kukuha tayong tubig mamaya kasi mahal ng tubig sa Actually dito, ang mahal ng tubig dito sa Joe the Grocer. Ang tubig, may tubig sila na iba, Evian, Diyos ko 28. Tapos yung Arwa 9 dirhams. Tapos pumunta ka dun sa isa na na Indian restaurant dito. Diyos ko yung tubig 19 dirhams. Tapos nagbit-bit na lang ang tubig sa labas yung 1 litro. Nakakaloka, mahal-mahal. Pero yun nga, what do you expect? Nasa airport ka, so you're paying for the convenience. Pero sana kung ganun lang din pala ang nangyari, di sana, di ba? Bumili na lang akong tubig sa labas. Maluka-luka talaga ako, promise. Okay, then let's do the lunch break. Lunch break. Okay, lunch break muna tayo. Okay, so kakain muna ako, mga mi, and then balikan ko kayo. Later. Gulay for a while. Akala ko nawala yung ating wide lens. Nahulog lang pala. Ito nakakatakot pag hindi magnet lang. Pag nahawi, biglang bigla siya nawawala na hindi mo napapansin. At least marirealize mo na pag nasa tapat ka na ng lens mo. So, yun lang. Ang dami pa rin nagbo-board. Ini? Akalo ka. Hindi na lumalot.
labas. Mag-init. Legitimate day. So, ayan. Dumadating pa yung mga tao. Kung mapapansin nyo sa likod, may mga panaka-naka. Ayan, marami nang dumadating. So, manonood muna tayo ng Korean novela while waiting for the people to board the plane. So, yun lang muna mga mi. See you later. More moments later. Cabin crew, take your seats for landing. So, hello mga mi, nandito na tayo ngayon sa Jeddah and nasa train tayo papunta na ng arrival. So, dun sa arrival is kung saan makikita na natin yung immigration. A few moments later. So mga mi, we're finally outside the arrival area. Hindi na tayo nag-video dun sa carousel kasi hindi ko alam kung bawal or hindi. Pero medyo pinatigilan tayo nung palabas na tayo ng immigration kasi may na-scan na camera. Kasi nung may camera ka ba dala? Sabi ko, oo, meron. Tapos pinakita ko. Tapos sabi niya, may drone ka ba? Sabi ko, wala drone. Tapos wala akong drone. Tapos, okay, sige, enjoy your stay. Siguro, mas naging relax na ngayon ang Saudi government pagdating sa mga nag-vlog ng area kasi sa totoo lang mas maluwag na sila ngayon, but syempre kailangan mo pa rin na i-make sure na maganda yung pinapakita mo or yung ginagawan mo ng video kasi sa totoo lang maganda talaga dito sa Saudi. Yun lang talaga, there will be language barrier kasi not everyone speaks English, so majority pa rin dito are speaking in Arabic. So, kailangan matuto ka mag-Arabic. And good thing si partner is fluent naman mag-English. And then, syempre, pag may mga misunderstanding, like, hindi naman misunderstanding na mag-aaway, pero alam mo yun, kung may loose in translation, at least nandun siya to help out. So, dito sa likod ko is actually yung parang cylinder type na aquarium nila na nandito sa airport. So, ito yung bubungad sa'yo paglabas mo ng arrival area dito sa airport nila. So, papakita ko sa inyo kung ano itsura. So, yan siya. So, isang malaki siyang aquarium. Up, down. Up, down. So, i-zoom natin para makita nyo ng maigi kung ano yung sinasabi ko. Sorry, mabilis ang zoom. So, hanggang 2 times zoom lang tayo. Ayan. So, up, down ulit tayo. Up. Okay. Up, down. So, yan siya. Diba? So, pagdating mo pala dito ng Jeddah, maganda na agad yung bubungad sa'yo. Sorry, pinagpapawisan tayo kasi mainit na naman. So, inaantay lang natin si Jowa na dumating kasi medyo matraffic daw sa labas, which is understandable naman kasi weekend ngayon eh. So, lahat ng mga tao nasa labas talaga. Usually, pumupunta ako dito on a Wednesday, so hindi siya masyado matraffic. Pero, again, dito kasi sa Saudi, ang weekend nila is Thursday. Weekend nila Thursday, tapos Friday, Saturday is off yung mga tao, tapos balik ulit ng Sunday. So, ito yung before na schedule ng Dubai na sinusunod pa rin nila hanggang ngayon. Pero yung Dubai, yun na nga, Monday to Friday na yung schedule ng pasok. So, yun lang. Siguro pakita ko lang yung surrounding dito ka na itsura ng airport nila para at least may idea kayo. Yan yung itsura ng arrival area nila. Aircon pa din, so may mga kainan din. And yung diretso dyan sa gitna, i-focus natin. Yung gitna na yan is train station going dun sa Mecca. So dyan sumasakay yung mga tao. Pag pupunta sila ng
ng Mecca to do Umrah or Hajj. Actually, pagdating dito, ang dami nakapila doon sa immigration kasi yung mga nag-uumrah at Hajj. Tapos, nagkataon lang na multiple times na tayong bumibisita dito sa Jeddah, kaya mas mabilis yung pag-process nila nung entry natin. Kasi tatanong kung re-entry or new visa. Pag new visa, dadaan ka talaga dun sa mahabang proseso. Hindi naman ganun kahaba. Siguro mga 5 to 10 minutes. Kasi mabilis lang eh. Pero depende pa rin sa bugso ng tao. Pero ako, since re-entry ako, since second visa ko na, pinapunta na lang ako sa isang lane na, mabilis lang talaga. Sin mga 2-3 minutes tapos na kinuha lang yung fingerprint ko na nag-entry ako dito tapos sinataka. Tapos labas na tayo. Nagtagalan tayo sa carousel kasi ang daming ang bagahe dun sa flight natin. So, yun lang for now ang update natin. So, maya-maya onte darating na rin si Jowa para pick upin tayo. So, baka pumunta ng somewhere para kumain ng lunch. And then, pagdating natin sa bahay, baka mamaligo muna ako kasi Diyos ko dahil pawis na pawis ako, ang baho ko na. Hindi man sa mabaho, pero alam mo yun, yung amoy pawis na hindi ko kasi matanggap yung ganong amoy. Tapos baka mag-work pa tayo kahit papano kasi yung binyahe natin ng 3 hours, 4 hours kasama ni pag-aantay na sa aeroplano, wala naman tayong internet. Magtatrabaho muna tayo sa bahay tapos sagutin lang natin yung mga important na kailangang sagutin. Tapos bukas, flight na natin papunta ng Malaysia. Pero for the meantime, while we're here in Jeddah, so yun lang mga mi. So stay tuned kung ano pa mga next na mangyayari sa atin today. Bye! Later. A few moments later. So, hello mga mi, nandito na tayo sa bahay ni Jowa. Yun lang, hindi kami masyado makapag-bebe time kasi nga andito yung kapatid niya and hindi alam mo na yung sitwasyon namin at kung ano talaga. So, andito ko ngayon sa separate room and i-close na natin yung vlog entry natin today. So, yun lang for now. And tomorrow is yung biyahe na natin papuntang KL. It's another exciting trip kasi kasama na natin si Jowa sa biyahe. And then, syempre, hindi ko naman siya pwedeng ipakita sa vlog. Pero hopefully, matulungan niya ako when it comes to, taking videos and all those stuff. So, yun ang kaganapan natin for tomorrow. But of course, hindi pa tayo naka-officially start ng bakasyon bukas kasi mag-work pa rin tayo in the morning up until ma-reach tayo sa airport. Tapos, there will be a gap in between kasi magbabiyahe naman kami. Meron kami layover. So, 2-3 hours din yun. Tapos, dun sa layover, mag-aantay ulit kami. So, mag-work ulit ako bago yung mismong biyahe namin papunta ng KL. It's like an overnight travel papunta ng KL. So, I'm praying na everything would be okay, safe yung trip and all those stuff. But for now, I'm gonna close this vlog entry. And kung nagustuhan nyo ang ating entry for today, just hit the like button. And of course, subscribe na kayo sa aking channel para updated kayo kung ano nangyayari sa akin. And all throughout this succeeding vlog entries will be related to this trip. Kung ano yung mga pupuntahan namin, ano yung mga experiences namin dito sa first ever trip namin na mag-Jowa. So, yun lang mga mi. Again, it's me, Africa from the Philippines, and hope you enjoy the vlog. Dito na lang muna tayo and I'll see you tomorrow. Bye-bye!